The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. The scribe who had come from Jerusalem said to Jesus, "He is possessed by the Beelzebul, and by the prince of the demon he drives out demons." Summoning them, he began to speak to them in parables. "How can Satan drive out Satan? If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. And if a house is divided against itself, that house will not be able to stand. And if Satan has risen up against himself and is divided, he cannot stand. That is the end of him. But no one can enter a strong man's house to plunder his property, unless he first ties up the strong man. Then he can plunder his house. Amen, I say to you, all sins and all blasphemies that people utter will be forgiven them. But whoever blasphemes against the Holy Spirit will never have forgiveness, but is guilty of an everlasting sin. For they had said, he has an unclean spirit." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Maligayang pagdating po sa Minor Basilica of Our Lady of Manaoag dito po sa Pangasinan. Meron po ko isang napanood na radio shows sa internet at may isang tao na nagtanong sa isang pari. No? Tinanong niya, "Father, ano po ba yung unforgiven sin or unforgivable sin?" Yun ang tanong niya. Ano ba yung kasalanan na hindi napapatawad? No? Ang bigat ng tanong niya, no? At yun po yung gospel natin ngayon. Ano ba yung kasalanan na hindi pala mapapatawad? Ito po yung sagot dun eh. The blasphemy against the Holy Spirit. Ang paglapastanganan sa banal na Espiritu Santo. Ano kaya ibig sabihin nun? And then sabi nung pare, ito yung hindi pagtanggap doon sa awa at habag ng Diyos. No? Walang document o dogma related to unforgivable sin, sabi nung pari. Pero pwedeng interpret ng ganito. Kasi yung mga church fathers, sabi nila, ang hindi pagtanggap sa awa at habag ng Diyos na kaya tayong patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan. Ito man ay maliit o malaking kasalanan. Minsan tayo inisip natin, ako, dami ko ng kasalanan. Hindi na ako mapapatawad ng Diyos. Marami akong nagawa nung aking past, o aking nakaraan. Malamang hindi na ako kayang patawarin ng Diyos. Nagkakamali po tayo, no? Ang Diyos ay handang magpatawad para sa atin. Bakit? Sapagkat, ang ganda sa Tagalog nauunawaan tayo ng Diyos. Unawa. Yung salitang unawa, pwede nating hati-hatiin yun. Una ang awa. Sapagkat ang Diyos ay mahabagin, maawain. At tayo, maganda po sanang tanggapin natin yun. Bakit? Sapagkat tayo mahal ng Diyos. Umpisa pa lang, tanong natin sarili natin, ano yun? Tinotolerate ba tayo ng Diyos? Hindi. Sapagkat nauunawaan tayo. Umpisa pa lang ng ating buhay, di ba? Tayo po yung mga bininyagan. No? Dinala tayo ng ating mga magulang nung tayong mga bata. Kaya marami nagtatanong, Father, bakit po ba tayong binibinyagan? Wala pa naman pong kasalanan yan. Hindi pa naman nakakagawa. But of course, laging sinasabi sa atin, kinakatisay sa atin, katikais na tayo ay may minanang kasalanan. The stain of sin. At sa pamamagitan ng sakramento ng binyag, ito po ay na wipe out.
nawawala, no? Natatanggal. Natatanggal. So, andun pa rin yung awa ng Diyos eh. No? Bakit? Kaya nga doon nagsimula yung pagiging anak natin ng Diyos. Pagiging anak tayo ng Diyos. We become the children of God. Kaya di ba yung formula doon sa pagbibinyag, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. At dahil tayo yung mga naging anak niya, tayo nagkaroon ng right na tawaging Ama ang Diyos. No? Our Father. Kinakanta natin yan lagi at tinadasal. Ama natin, Ama namin. At hindi pa doon nagtatapos sa sacrament of baptism o sa sakramento ng binyag. Alam din ng Diyos, during the duration of our life dito sa mundo, meron pa rin isang sakramento, the sacrament of reconciliation or the confession of our sins. Bukas pa rin ang Diyos para sa atin. Yung unawa, inuuna ang awa. Yung habag ng Diyos ay nandun pa rin. No? Imagine niyo kung na-experience niyo po yung sacrament of reconciliation, yung confession, the last part, sasabihin ng pare, yung pinaka-shorter na po ito, by the power given me by the church, I absolve you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Tinatanggal yung kasalanan, nawawala, sapagkat andun pa rin yung awa ng Diyos. Kaya, hindi natin pwedeng sabihin na hindi yung kasalanan nyo ay mas malaki doon sa habag at awa ng Diyos sa atin. No? Nagkakamali po tayo. Diba? Ang ganda, no? Ang gandang pakinggan na andun pa pala yung awa. Kaya alam nyo, minsan sa discussion namin, nung nag-aaral pa po ako sa theology, may isang subject kami, the sacrament of reconciliation and anointing of the sick. Nabanggit doon, even doon sa last breath, kapag ang tao po, bigla na lang, sabihin natin, namatay o yung naghihingalo, nasa ospital, kung ano man. Hindi natin alam sapagkat kahit nawala yung ating heartbeat, may time pa yung brain natin. Kaya nakakarinig pa raw yan eh. Mga ilang minutes. So may time pa rin tayong magsisi sa Diyos. At humingi pa rin ng tawad. Hindi natin alam yung grasya ng Diyos. Imagine ninyo yung grasya ng Diyos. Yung pagmamahal, yung awa sa atin. Nandoon. Saktong-sakto nga ngayon eh. No? Sapagat tayo, ang buong simbahan ay nagdiriwang ng Jubilee Year 2025. Ginagawa po ito every 25 years. No? At ang tema ngayon, taon, ay Pilgrims of Hope. Sapagkat tayo mga naglalakbay na umaasa sa Diyos. Saan? Doon sa awa niya at pagmamahal. Nawa ngayong taon pong ito, maramdaman natin. No? Kung iniisip natin ang ating mga kasalanan ay mas malaki sa awa ng Diyos, sa habag niya, nagkakamali po tayo. Buksan natin ang ating mga puso. Humingi tayo ng tawad at tanggapin ang awa at habag ng Diyos. Amen.